Ang nawala sa Noche Buena. Sa baryo ng San Tinapay, tahimik at mapayapa ang Pasko. Taon-taon, nagtitipon ng mga pamilya para ipagdiwang ang Noche Buena. Ngunit ngayong taon, kakaibang kwento ang bumalot sa bahay namin. Isang kwento ng pagmamahalan at takot. At ako, si Dave, ang nasa gitna nito. Ako si Dave, isang content creator na mahilig magluto at mag-post sa TikTok ng mga recipe na paborito ng aming pamilya. Nitong Disyembre, abala ako sa paggawa ng content para maipakita ang aming tradisyon sa Noche Buena. Sa totoo lang, medyo proud ako dahil ang sikat naming leche flan ay palaging trending sa social media. Habang nagbi-video ako ng pagluluto ng lumpiang Shanghai, napansin kong may kakaiba. Ang tray ng lumpiang katatapos ko lang balutin ay nawala sa frame. Naisip ko, baka ako ang nagkamali ng paglagay. Pero nang tingnan ko ang playback ng video, bigla itong naglaho na parang may humatak mula sa gilid ng mesa. "Romy, nakita mo ba yung tray ng lumpia?" Sigaw ko sa tiyuhin kong tumutulong sa pag-aayos ng Christmas lights. "Wala akong ginalaw, Dave. Baka naman si Thomas, yung pusa natin." Sagot niya. Napailing ako. Imposible. Nasa gitna ng mesa ang tray. At kahit gaano katalino si Tomas, hindi niya magagawa iyon. Itinuloy ko ang pagluluto, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ko ang kakaibang nangyari. Pagbalik ko sa kusina, nawala naman ang Pyrex na may spaghetti. Kinilabutan ako. Hindi na ito normal. Pero bilang content creator, hinawakan ko ang phone ko at sinimulang mag-record ng lahat ng nangyayari. "Guys, may creepy na nangyayari dito. Ninanakawan yata ako ng multo." Biro ko sa camera. Habang nag-film ako, biglang tumunog ang lumang radyo sa kusina. Hindi ito nakasaksak, pero narinig ko ang malumanay na kanta ng Pasko na naman. Hindi ito masaya. Mabigat ang tono, parang may hinanakit. Lumapit ako sa radyo at sinubukang patayin, pero bigla itong tumigil lang mag-isa. Paglingon ko sa oven, nakita ko ang leche flan na hindi ko pa niluluto. May usok na lumalabas dito at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tumingin ako sa refleksyon ng oven at doon ko siya nakita. Isang babae, maganda, nakasuot ng puting damit na parang pangkasal. May mahabang buhok at malungkot na mata, ngunit nininitian niya ako. Nakakatakot, pero parang may kakaibang saya sa niting iyon. "Dave, napansin mo na rin ako," sabi niya. Napaatras ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? "Sino ka?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit siya, ngunit parang dumudulas lang sa hangin. "Ako si Isabel, anak ni Don Pipe." Matagal na kitang pinagmamasdan, Dot. Nanlaki ang mga mata ko. Ang Don Pepe na sinasabi niya ay ang dating may-ari ng bahay. Matagal nang patay ang pamilyang iyon, ayon sa mga kapitbahay namin. Ngunit bakit narito siya? "Simula nang dumating ka dito, palagi kitang sinasamahan. Sa tuwing nagluluto ka, nandito ako. Tuwing kumakain ka ng Noche Buena, kasalo mo ako. Kaya pala lagi kang nagtataka kung bakit mabilis maubos ang leche flan at lumpia. Ako yun, Dave Dot." Hindi ko alam kung matatakot o maaawa ko. May kung anong lungkot sa boses niya. "Isabel, bakit mo ito ginagawa?" Tanong ko. "Dahil mahal kita," sagot niya, kasabay ng paglapit niya sa akin. Narinig ko ang kanyang malamig na hininga at naramdaman ko ang malamig na hangin sa labi ko. "Halikan mo ako, Dave. Minsan lang ako sumaya tuwing Pasko dahil sa iyo, Dot." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Multo siya, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na parang naakit sa kanyang presensya. Pero bago pa siya makalapit, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging madilim at ang kanyang malungkot na mata ay napuno ng galit. "Hindi mo ba ako mahal, Dave? Bakit mo ako tinatanggihan?" Sigaw niya. Nagsimulang yumanig ang bahay. Ang Christmas lights ay nagningning ng sobrang liwanag at ang mga dekorasyon ay gumalaw ng mag-isa. Mula sa sala, narinig ko ang mga dekorasyon na parang may sariling buhay. Biglang lumitaw si Don Pepe mula sa aparador. "Isabel, tama na. Hayaan mo silang mabuhay ng mapayapa." Hindi ko iiwan si Dave. Mahal ko siya. Kahit multo ako, alam kong mahal niya rin ako. Parang nanonood ako ng horror movie na live. Tumayo si Tomas, ang aming pusa, mula sa mesa at tumalon sa harap ni Isabel. Sa hindi may paliwanag na dahilan,
Sumigaw si Isabel at biglang naglaho kasama ang malamig na hangin. Pagtingin ko sa mesa, may iniwang sulat si Isabel. Dave, kung sakali, gusto kitang makasama sa TikTok. Sana maalala mo ako tuwing Pasko. Mahal, Isabel Dat. Simula noon, hindi na siya nagpakita. Ngunit sa tuwing nagpo-post ako ng video sa TikTok, may mga komento na laging nagpapakita para kay Isabel Dat at tuwing Noche Buena. Nararamdaman kong parang may malamig na kamay na humahawak sa akin habang kumakain ako ng leche flan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, pero iba talaga ang isang Dave. Kahit multo, napapaibig ko. At ako rin ang sumulat nitong kwentong to. Ibang klase kasi ako, Charming, kahit sa kabilang buhay.